Welcome sa ating devotion. Nararamdaman mo rin ba minsan na sobrang taas ng standards ng pagiging Kristiyano? Parang iniisip mo, Lord, hindi ko yata kaya. Habang binabasa natin ang Leviticus 21, madaling isipin na para lang ito sa mga pari noon. Pero habang pinagninilayan ko ito, ipinakita ng Panginoon na hindi lang ito tungkol sa kanila. Tungkol din ito sa puso ng bawat taong tinawag niya na maging kanya. Sa Leviticus 21, binigyan ng Diyos ang mga pari ng mga pamantayan kung paano sila mamumuhay. Hindi yon para pahirapan sila, kundi dahil sila ay kumakatawan sa Kanya sa harap ng mga tao. Ngayon, sa pamamagitan ni Kristo, tinatawag din tayong mamuhay ng hiwalay sa kasalanan. Hindi dahil kailangan nating patunayan ang ating sarili, kundi dahil tayo ay pag-aarinan niya. Hindi holiness ang dahilan kung bakit tayo minahal ng Diyos. Minahal niya tayo, kaya tinatawag niya tayong mamuhay ng banal. Be holy because I am holy. 1 Peter chapter 1 verse 16. Ito ang realization na tumama sa puso ko. Hindi pala sapat na sabihin nating Christian ako. Ang tanong ay, may nakikita ba ang mga tao kay Jesus sa paraan ng pagsasalita natin, sa mga desisyon natin, sa paraan ng pakikitungo natin sa iba? Minsan, gusto nating mag-fit in sa mundo. Gusto nating tanggapin tayo ng lahat. Pero ang calling natin ay hindi para maging katulad ng mundo. Ang calling natin ay maging katulad ni Kristo. At alam mo kung ano ang magandang balita? Hindi natin ito ginagawa sa sarili nating lakas. Si Jesus ang naglinis sa atin. At ang banal na Espiritu ang patuloy na nagbabago sa atin araw-araw. Kung may bahagi ng buhay mo na alam mong kailangan mong isuko sa Panginoon, huwag kang matakot. Magtiwala ka na ang Diyos ay hindi nag-aalis ng isang bagay para bawasan ang saya mo. Inaalis niya ang mga bagay na humahadlang sa pagiging mas malapit mo sa Kanya. Kapag tinatawag ka na yang mamuhay ng banal, hindi iyon burden. Isa iyong invitation na maranasan ang buhay na tunay na nagbibigay ng kapayapaan at kalayaan. Ang Diyos na tumawag sa iyo ay siya ring magbibigay ng lakas para sundin siya. May bahagi ba ng buhay mo na hinihingi ng Panginoon na isuko mo? May mga ugali, relasyon, o gawain ba na alam mong hindi na naaayon sa pagkatawag niya sa iyo? Hindi ka niya tinatawag para husgahan ka. Tinatawag ka niya dahil mahal ka niya at gusto niyang ilapit ka sa Kanya. Hindi tayo namumuhay ng banal para mahalin tayo ng Diyos. Namumuhay tayo ng banal dahil minahal na tayo ni Kristo. Kung pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat, tandaan mo ito. Hindi ang perfection mo ang dahilan kung bakit ka tinawag ng Diyos. Ang biyaya niya ang dahilan. Kaya lumapit ka sa Kanya araw-araw. Hayaan mong siya ang maghubog sa puso mo. Habang mas nakikilala mo si Jesus, mas makikita mo rin ang iba
ang kanyang buhay sa pamamagitan mo. Maraming salamat sa pagsama sa ating devotion. Kung may nakausap sa iyo ang Panginoon sa pamamagitan ng Leviticus 21, dalhin mo ito sa panalangin at hayaang baguhin niya ang puso mo. Hanggang sa susunod, patuloy nating kilalanin ang Diyos, tanggapin ang kanyang katotohanan at magtiwala sa kanyang mga pangako. God bless. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.